team ngayong araw na ito ay Priscilla. At ang ating pong team ay Women of Faith at ang ating pong topic ay si Priscilla, isang babae sa Biblia na maaring hindi palaging nasa harapan, ngunit may napakalaking papel sa gawain ng Diyos. Isang babaeng tapat, may malasakit at handang maglingkod. Ayan po. Para po sa ating pong participants ngayong araw na to, ang magbibigay po ng opening prayer ay si Brother Rob Somoso. Para sa ating pong musical offering, si Sister Ampi Garcia. At ang ating pong speaker ngayong tanghali na to, ngayong gabi na to, walang iba po si Sister Elaine Bigtas. Para sa ating pong appeal song, ipagkakalo po ni Sister Connie Sariola. At ang ating pong closing prayer ay, parang walang closing. At ang ating pong intercessory prayer, pagkakalob ni Sister Nida Cruz. Mamaya po mga kapatid, pagkatapos po ng mensahe ng ating pong speaker, magkakaroon po tayo ng chance na magtanong about po sa mensahe na ating pong napakinggan. At pwede rin po tayo magbigay ng ating pong short reflection at yun po ay papacilitate ni Ma'am Shi Nene. Ayan po, bago ko po bigay para sa ating pong mga participants, batiin ko po na yung mga nandito po sa loob ng Zoom. Ayan po sa aking screen. Unang-una po, andyan si Nanay Lucy. Andyan din po si Sister Marites Hermosora. Welcome, Sister Marites. And of course, ang ating Lady in Red, si Ma'am Shi Nene, si Daddy Rob Sumoso, si Sister Ampi Garcia, at ang ating pong muse, si Sister Annie Barrios, si Ate Dan Arsenal, andyan din po si Sister Isa Abogade, si Sister Jenny Valdez, si Sister Maria Teresa Lightong, si Sister Nika Sister Nika, andyan din po si Ate Nida Cruz, and of course si Pastor Ray at si Ninang Irene. Andyan din po si Brother Sherwin from Riyadh. Ayan po. At humabol din po si Sister MK. At of course, i-welcome po natin ang ating pong bagong kapatid, si Brother Kern Hapitan or Japitan. Welcome sa Psalms Prayer Warriors, Brother Kern. Ayan po. Ibigay na po natin ang ating pong opening prayer. Daddy Rob. So let us pray. Let us pray. Our most gracious Heavenly Father, the owner of the universe, the owner of our lives. Lord, nandito kami na mga anak mo, kami mag-usap tungkol sa iyong mga salita na ipinahati niyo sa bawat isa sa amin. Gabayan niyo kami ng iyong banal na espiritu. Banal, banal, banal. Amin pong hilingin, Panginoon, na bigyan mo kami ng kaalaman, katalinuhan, mapagmahal na puso. Nang sa ganon, ang manguna sa aming buhay ay kayo, Panginoon. Dahil sabi nga, God first, always ng aming buhay. Habang kami nabubuhay, gamitin mo ang bawat isa amin. Sa anong paraan, ikaw ang magbigay sa amin ng sa ganung patuloy namin gagawin at gampanan ang aming buhay, nakasama kayo, Panginoon, sa aming buhay. Hindi ko maisa-isa ang bawat nandito sa ating Zoom na ito. Ang banal na espiritu ang mag-hikayat ng bawat isa na makijoin sa atin sa pamagitan ng ating warriors prayer. Panginoon, aming dalangin ang aming speaker ngayon, si Dr. Elaine, na siyang magpahiwatig tungkol kay Priscilla. Gabayan niyo po kami ang bawat isa. Ang aming hiling, maintindihan at maisapuso namin ang bawat detalye ng buhay ng salita na mula sa Kanya. Na ang marites na pag-usapan namin ay maipasok namin sa aming puso. Ito ang aming samot dalangin at Panginoon, idalangin namin ang bawat isa nang may makaramdaman, lahat ng may problema, lahat ng nangailangan. Panginoon, alam mo ang mga puso ng bawat isa. Yan ang aming hiling na maalis sa amin mag-isip ng mga bagay na hindi ayon sa iyong pangalan, Panginoon. Ang aming hilingin sa Panginoon ay ang makalangit na mga salita
na langit na amin titirham. Aming isipin ang kagandahan ng lahat ng ito ayon sa iyong mga pangako. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you so much, Brother Rob. Ibigay na po natin ang ating pong musical offering, Sister Ampi. Father, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Jesus, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Spirit, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name in all the Amen. Thank you so much, Sister Ampi, sa magandang awit. At bago ko pibigay, para sa magpapakilala po na ating pong speaker, batiin po muna po yung mga humabol dito. Andyan po si Ate Raquel Humitilco. And of course, andyan din po si Sister Tess at si Realme C11. Ayan po, sa pagkakataon na to, ibigay ko na po, ay si Ate, ano pala to, si Ate Nisita. Ibigay ko na po ang pagkakataon para kay Daddy Rob, para ipakilala po ang ating pong speaker ngayong tanghali na to, ngayong gabi na to, Brother Rob. Okay, magandang umaga sa lahat ng mga anak ng Diyos. Ang lahat ng ito, walang imposible kung gagawin natin. Ladies and gentlemen, our speaker no other than Dr. Elaine Bailon Bigtas. Ito yung doktora namin kung saan ipaalam sa bawat isa na makilala natin si Kristo sa mamagitan ng mga bagay na mayroon tayo dito sa mundo. Again, ladies and gentlemen, please welcome and give a round of applause para sa bawat isa sa atin na makilala natin si Dr. Elaine Bailon Bigtas. Maraming salamat and God bless everyone. Parang wala pa naman siya. Wala pa yung Wala pa. speaker. Akala ko Pakitext mo siya. Okay, so magkwentuhan muna tayo.
Nag- Sabi ni- Nag-welcome ka na, hindi mo pala alam na wala pa. Akala ko Pero wala. Daddy sinabi Rab, mo kasi nakakatuwa ni ka MJ, magpakilala. akala ko nandyan na. Daddy Hanggang Rab. nakakali- Na-scam ka. Daddy Rab, nakakatuwa ka magpakilala. Na-scam si Daddy Ralph. Na-scam. Na-scam ka ba, Kuya Daddy Rab? Paawit Walang na lang po reply. ulit, naka-live po tayo. Yes, kaya Ha? Kanina si Jenny ng scam ngayon. Ay. Pakitext mo ulit. Andyan na po, andyan na. Papasok na Ayan na po. pala, andyan na. pakilala ko ulit. Pakilala mo uli. Estudyante sila ng Pathfinder Week. Okay, Okay po. ipakilala ko ulit Yes ang po. ating speaker. Ladies and gentlemen, our speaker today, this morning, no other than our Doctora Elaine Bailon Bigas. Ito ang ating pakinggan at idamhin natin ang bawat salita ni Priscilla para sa bawat isa sa atin. Welcome po, ma'am. Welcome, Welcome ma'am. po, Doctora. Ma'am Bigtas. Nakamute po kayo. Tapos ma'am, medyo igitna niyo po ang camera para hindi kayo nasa gilid. Wait lang po. Nag-asikaso pa po. Oo. Kasi nag-adjust po kami, nagpalit po kami ng gamit. Dahil hindi po maayos na sa kanya. Hindi makakonect kasi. Ah, okay. Opo. Sige, Jen, okay ba yung nasa live natin? Yes po. Naka-live na tayo? Opo. Batiin mo muna yung mga nasa live. Ayan. Habang hinihintay po natin yung ating pong speaker. Ayan. Good morning po. Sana ka-tune in sa atin pong live. Nandyan po si Ate Neng. Si Ate MC. I-explain mo muna kung paano ipapasok. Sir Langging. Andyan po. Ayan. Good morning po sa inyo. Pakibati din, nandiyan si, Sister Mac. Baka nandiyan is, hindi pa pala, wala pa pala si Sister Andyan Tess. na. Andyan na, wala pa yung speaker. Andyan na. Andyan na ba? Okay. Ah. Okay po, lalabas muna ako Pasensyahan nyo na po ang ating MC at nasa Mamsi. Opo. O, I love you pasensya na all. din po. Nasa kabundukan kasi kami. Ang atin pong tatalakayin ngayon ay si Priscilla. So tignan natin yung kanyang character. No? Mag-adjust lang po tayo kasi nagkaroon kami ng changes ni Doc. If you could, kinuha ko po yung isa. So, ang Sino isi-share ko pong for isa? today, is about Hannah. So, Nagpalit po kayo? nagpalit po kami kasi nag-miss up po kami sa pangalan. Nagpalit ka ng gamit na So yung yung topic na Priscilla for me, nag-change po kami. So, nakuha ko po yung So, yung Hannah po ang akin po ito topic today. Sige, go. Where? Mag-ano ka na lang habang ginagawa ko. So, nag-change na po kami kasi nag-aayos po kami. Now, to introduce myself, stop. So let me introduce myself. I'm Dr. Elaine Bigtas. Ako po ay isa sa mga nag-handle doon sa ating detox sa Beulah Land. So I'm one of the naturopath I'm a certified naturopath practitioner. But before that, I've been doing doing lectures and been working with Dr. Tamateo for more than 20 years. And I've been a consultant there for
for that almost that span. So must focus. We've been focusing on health, and other than that, we do give lectures. And I'd like to thank everyone for this opportunity that you have given me. Na meron po tayo to share this, the women power. Okay. So, we'll be focusing on Hannah. So, sino po ba dito sa tingin natin ng yung gusto maging Hannah? So, Hannah is a story about motherhood. So, before that, yung obstacles and everything. So, marami tayong matututunan kay Hannah. Marami po yung nag-iisip. Parang habang binabasa ko yung naging experience ni Hannah, so parang sabi ko, parang very simple lang. Very short lang naman yung story niya. Matatagpuan po natin yung kanyang story sa 1 Samuel chapter 1 and 2. So it's the beginning about the focus of the ministry of Prophet Samuel sa papaano po siya lumabas, paano siya napunta dito sa mundo, the spectacle of how God used him, and every distances na way na ang Panginoon ang mangunguna. So, but the focus is we're focusing on Hannah. Papapasin natin, mahaba ang story ni Prophet Samuel, but if we focus kung saan nagmula ito, makikita natin how wonderful yung ginawa pala yung providence ng Panginoon na paano siya nagamit. And it always starts with a mother. So, but motherhood is not something na sasabihin natin, no, it's very simple. Minsan marami nang rap na, gusto kong maging mother. But there's a lot of obstacles and na experience na makikita natin. And some notice natin ngayon, nowadays, sa mga kabataan, parang, yung ka na maging mother, hirap pala pag napagkukwentuhan ng tungkol sa pagiging yung motherhood. Most of it, medyo natatakot na. Ayaw nang sumusuko na agad, ayaw na agad pumunta. O ayaw na siya ayaw na siyang magpatuloy. So, while waiting for okay, let me start this. So, I'd like to open. Mag-open lang po ako, ha? Para maano. Screenshot na dapat para yung reference namin. Hindi na natin yung sabihin. Let's study about Hannah. Hannah is considered a woman of piety and prayer. So, everyday, alam naman natin na ang power ng lahat, ng bawat isa sa atin, should always be yung ating mga panalangin. So, it always start with the 1 Samuel chapter 1. Sabi niya, who is Hannah? So, sino nga ba si Hannah? Si Hannah po ang first wife ng isang Levite. Though si Elkanah ay hindi po siya, he's an Ephraimite, pero mayroon pa din siyang lahi ng Pasensya na kayo, may lumilibot po ang ating screen at naghahanap po kami ng place. Okay, so siya po ay wife po ni Elkanah, Levite and an Ephraimite and a Levite. So siya po ay mahal na mahal, beloved wife of Elkanah. However,
there's a problem. Si Hannah ay barren. So baog po siya. Hindi po sila nagkakaroon ng anak. So that's the reason, kahit mahal na mahal siya ni Elkanah, kumuha ng isa pang asawa, si Elkanah, sa pamamagitan ni Penina. But the problem with Penina, iba yung ugali niya. He always mocked Elkanah kasi nagkaroon na siya ng maraming anak. However, si Hannah ay hindi nagkakaroon ng she's barren for how many years before pa sila ikasal. O pagkatapos nila ikasal for how many years, hindi sila nagkakaroon ng anak. So, because of her jealousy to Hannah, parating niyang sinisiraan, sinasaktan, sinasalitaan kung ano si Hannah. So that made yung buhay nila. So actually, when we read yung Daughters of God and the writings of Ellen White, sasabihin natin, before dumating si Penina, napaka-peaceful ng buhay nilang mag-asawa. However, nung dumating si Penina, that changes everything. Nung hindi nagbago ang pakikitungo ni Elkanah kay Hannah dahil mahal na mahal siya. So, kaya nga, but the problem is, every time na since he's a Levite, kahit na hindi siya nagsuserve, hindi pa siya tinatawag to serve sa temple, pumupunta siya doon every time may feast and kasama ang buong family nila. And during the feast, ipinapakita sa kanya kung gaano siya pinapakita ni Elkanah kung gaano kahalaga si Hannah. And the double portion, dahil siya ang first wife, parati niyang binibigay kay Hannah. So sa Penina ay parati siya naiinggit, bakit yung dapat yung portion na wala naman siyang anak, dapat sa akin mapupunta. Sinumpa naman siya ng Panginoon. So she was always mad. So let's talk about yung barrenness. Pag pinag-usapan natin kasi sa Bible ang barrenness, it is a symbol ng kahihiyan. Sa isang babae, para sa panahon nila, na kapag ikaw ay nag-asawa, automatic yan, kailangan mo, kasi yun ang tinawag na to multiply, kinakailangan magkaroon ka ng anak. However, hindi nagkaroon ng ganoon si Hannah. So, kaya siya isang, ito ay naging isa siya sa mga symbol, parati siyang ng kahihiyan para doon for the other family. So, the good thing, he has a loving husband. And also, it is also symbol, ang barrenness o pagiging baog nung panahon na yon ay isang simbolo ng sumpa ng Panginoon. So if we read on Deuteronomy 28:15 and 18, sabi niya, chapter 28 ng Deuteronomy is called the blessing and curse chapter. So, makikita natin yung first part ay puros blessing. However, in chapter 2, starting with Deuteronomy 28 verse 15, ang sinabi niya, but it shall come to pass if you do not obey the voice of the Lord your God to observe carefully, may pag-iingat, ang lahat, all His commandments and His statutes which I command you today, that all these curses will come upon you and overtake you. So one of the curses is sinabi niya nun, cursed shall be the fruit of your body and the produce of your land. The increase of your cattle and the offspring of your flocks. So yun yung sinabi doon. Part of it na, kaya sa ito'y tinutukoy ng isang sumpa, pag ikaw ay pag hindi ka nagkakaroon ng anak. But the good thing with all this, remember, all promises and is alike conditional. And the curses could be reversed. It's reversible, but not with us, but only with the Lord. So sabi niya, kagaya na nangyari kay Sarah, kay Hannah, so lahat po yan ay naging, lahat ng yon ay naging isang blessing. So, as we study yung Bible, meron po doon na noted na 6 na babae na tinatawag na baog. And those are Sarah. So, sabi niya dito,
But all of this, sa 6 women na ito, all of them has a purpose. God has a purpose. Si Sarah, sabi niya, nabuntis siya at her old age. Kasi si 120 na noon si Abraham. So, nasa, I think 100 na rin yata ang age noon ni Sarah. So, but then, bakit ginawa ng Panginoon na at her old age? Ito ay pinakita ng Panginoon this is to seal yung kasunduan nila o yung pangako ng Panginoon kay Abraham. And during naman kay Rebecca, kay Rachel at kay Hannah, those are a plea, an answered plea. Isang kasagutan sa isang panalangin. Those are the samples o example ng gaano sumagot ang Panginoon. So sabi niya, si Rebecca, ito ay request ni Isaac na sana magkaroon na kami ng anak. And then kay Rachel naman, since sa dami ng asawa ng husband niya, sila ay nagkaroon competition. But to her, hindi siya nag-grant na magkaroon ng anak. And it was her plea na yung sinagot na Panginoon sagot sa kanya, and she was given si Joseph and Benjamin. And kay the other one is the wife of Manoah. Ito yung mother ni Samson. Why? She was barren, pero hindi naman siya hindi mababanggi sa Bible na humihingi pa siya ng anak. But binigay siya ng Panginoon dahil ito ay for 40 years ang Israelites po ay sinasaktan ng dahil sa kanilang kasalanan ay pinarusahan ng Panginoon. So after 40 years, gusto sila isalba uli ng Panginoon. And Samson was chosen as one of the judges. So kaya yun po kaya po na nagkaroon ng anak sila Manoah. And then the last one is si Elizabeth, another barren one. Matanda na rin siya nung siya ay nabuntis. But the reason kung bakit binigay sa kanya is to seal another promise of God na siya po, remember, John the Baptist has become, siya po yung naging daan para sa opening way para po sa pagdating ng Panginoon. So those are yung mga stunning story ng mga kababaihan na naging baog po. Now, let us talk about Hannah. So, pag-aralan po natin si Hannah. Pasensya na kayo, hindi ko po naayos pa ito kasi ayaw po mag-connect eh. So, kaya inanuhan ko na siya. Now, sabi niya, let's talk about how Hannah dealt with her oppression and trials. So, sabi niya, I'd like to read this. Sabi niya sa Ministry of Healing. Alam niyo po, napakaganda ng book na ito. I always tell this na nung kami po ay nag-aaral for medical missionary and while studying, every time that we study about health, so parati namin sinasama hindi namin nililive ang spirit of prophecy. Kasi or else, maaaring mawala ang katwiran ng Panginoon. We could use it for other instance na hindi natin mag-glorify ang Panginoon. So, every time we study, let us remember na isama natin kung ano ng Panginoon sa atin. So, I'd like to read from the Ministry of Healing, page 41. So, this is the paragraph 1. Sabi niya, what are trials for and all the obstacles? So, sabi niya dito, trials and obstacles are the Lord's chosen methods. Anong methods po ng Panginoon na pinili niya para sa atin? This is a chosen method of what? Discipline. And His appointed conditions of success. So, it is para po magkaroon tayo ng isang tagumpay. So, papasin natin, minsan sinasabi natin, okay na sana, bakit nagkakaroon ng gulo? We always complain about those na ayos mo na kahit sabihin natin anumang ayos sa ginagawa natin, may dumarating ng chance na nagkakaroon talaga ng disappointment. Sabi niya, and this is appointed conditions of success. So yun po yung purpose ng trials and obstacles. To read, let me continue, sabi niya, He
who reads the hearts of men, knows their characters better than they themselves know them. So kilala tayo ng Panginoon kahit anong tago ng natin sa ating mga pag-uugali. So ano man ang tinatago natin, alam lahat ng Panginoon yan. He says that some have powers and susceptibilities which rightly directed might be used in the advancement of his work. In his providence, he brings these persons into different positions and various circumstances that they, what? Ano po ang purpose niya? Sabi niya, that they, sabi niya, may discover in their character the defects which have been concealed from their own knowledge. It is para makita natin, makilala natin ang ating sarili. So, yun po yung kagandahan sa ating ginagawa nating ito. Nakikita niyo po sa screen yung yung slide ko? Yes, Doc. Nakikita niyo po ito, yung Baroness, nasa Baroness na po? Nakita niyo po yan? Yes, Doc. Okay. Ma'am. Okay. Leave na to. Okay, so I'll go with this. Sabi niya, narinig ako. Okay. So, sabi niya dito, it is to discover their character, the defects which have been concealed from their own knowledge. So, marami sa atin nagreklamo, nakakainis naman, parati na lang ganito. Have you ever complained? So sabi niya dito, ang mga let us be very happy and na gaano kadakil ang Panginoon na ito pala mga obstacles na dumarating sa atin is to discover us, ganito pala. Sabi nga bigyan mo ng pagsubok isang tao, doon makikita ano talagang tunay na ugali niya. Tama po ba yun? Ang sabi niya dito, this shows us who we are. Yung hindi natin na-expect, ganito pala ako sa pagsubok. He gives you opportunity not only for us to understand na ito pala ugali ko at makilala sa sarili natin, but He also gives them opportunity to correct these defects para matama natin and to what? To fit themselves for His service. Often He permits the fires of affliction to assail them that they may be purified. So, ang ganda po ng message na nito ng Panginoon sa atin. So, parati nga namin sinasabi sa mga pasyente, we don't really know. Maaaring, sabi nga, tayo ay si Hope. Kaya focus po ng aming mga gawain, kadalasan, tanong sa atin ng mga pasyente, parati sa aming pasyente, ano bang gamot? Pero when we give them, ang unang binibigay natin ay gamot, kadalasan nagkakaroon ng failure. But if we let them see that the Lord needs them for healing, mas magiging maganda po ang work na ito. And they will be, God will be glorified. At mas magiging very efficient po ang healing ng isang tao kapag nakita niya yung pamamahala, nakita niya yung kanyang sarili. Kaya pala ako tinatamad. Kaya pala ako hindi gumagaling. Tamad pala ako uminom ng tubig. Kaya pala yung UTI ko pabalik-balik. Kaya pala gano'n. So sabi niya, the ladder of our faith, remember those. The faith comes on sa 1 Peter 5. Sabi niya, patuloy at bawat tayo ay nagtatatapilok, bababa po ulit tayo para magpatuloy at masanay tayo at makalaban tayo. That's how wonderful God is. Now, another good thing with Hannah is this. Sabi niya From Eternity to Past, page 411, paragraph 3. Penina, the new wife, was jealous and narrow-minded and bore herself with pride and insolence. To Hannah, hope seemed crushed in a life of weary burden. Yet, she met the trial with uncomplaining weakness. Ito po yung isa sa pinaka magandang sinabi niya. With all her trials, hindi siya nagrereklamo silently. Kaya nga sabi ng silence is eloquence. Sometimes silence is very efficient for everyone.
Alam natin, ang mga nanay, pag sinabi natin, oh, nanay yan, hana yan, mahirap maging hana. Sabi nga ng mga kabataan, ang mga nanay bungangera, may ingay. Pag magkaroon kami session before ng mga tungkol sa mga kabataan, and they say, pag sinabing nanay, unang character sa may ingay yan. Wala nang ginawa kundi magsalita, magbunganga. So, yan ang parating ginagawa nila, mag-sermon. So, pero si Hannah, she manifested uncomplaining meekness sa panahon ng kanyang trials. Another, sabi, Hannah uttered no reproach. Hindi siya nakikipag-away. Alam natin na kapag, dalawa yung asawa, o dalawa na kaya ayaw ng Panginoon yan, hindi kalooban. Remember, this is not the will of God na magkaroon ng dalawa. Only one. It is, sabi nga ng, pag pinag-aralan po natin yan, ito ay dahil kagustuhan ng isang tao kaya nagkakaroon ng ganyan. So sabi niya, Anna uttered no reproach. The burden which she could share with no earthly friend, she cast upon God. So, mga kabaihan, do we always complain in our life? Lord, bakit ganyan? I remember one of those, sabi niya, meron akong sa mga pag-aaral na pinag-aaralan, na aking pinag-aaralan, sabi niya doon na kadalasan, we always complain. We always complain, but we do not work. Yun ang parati nating ginagawa. Pero si Hannah, it's more of instead na siya ay mag-complain. Lahat ng kanyang takot, lahat ng kanyang sakit, sabi niya, sinabihan nga siya minsan dahil hindi siya nagsasalita, hindi siya nagre-react sa nangyayari sa kanya, gasa hindi na siya kumakain. At sinabihan siya ng asawa niya, ano ang nangyayari sa iyo? Ba't ka nagkakaganyan? Hindi pa ba sapat? Kasi alam naman ni Elkanah na ang dahilan ng kanyang narana ay dahil sa wala siyang anak. So sinabihan siya ni Elkanah, hindi pa ba ako sapat sa iyo? So, yun ay inano sa kanya, pero hindi yun ang dinadamdam ni Hannah. So there's a lot of mockery na naranasan siya. And she was really longing for a child. And instead na mag-complain siya sa asawa niya, sinabi niya, binigay niya sa Panginoon a true friend. Remember, parati ko tinatanong ito whenever I lecture sa health. Sabi niya, tinatanong ko parati, where do you go kapag kayo ay nagkasakit? Ano ang unang niyong gagawin kapag kayo nagkasakit? So, ang mga sagot, pupunta ako doon sa bibili ako ng gamot. Pupunta ako sa mga drugstore. The other one, ang sasabihin natin, punta sa hospital, punta sa doktor. That is the first thing that we do. But let us remember, kagaya ni Hannah, in everything that she feels, in everything of her struggles, she cast herself upon God. Earnestly, she pleaded that he would grant her the gift of a son to train for him. What he was longing for, one of the good things kay Hannah is her longing, hindi lang sa gusto niyang magkaroon ng isang anak. But remember, Hannah is an example of piety, a devotion of her religion, of her devotion to God. In her devotion, ang gusto lang niya magkaroon ako ng anak na ipagkakaloob ko sa Panginoon. Mami, mga magulang, have we ever thought na ang mga anak ko nasaan na kaya? So, alam natin sa ating churches, meron tayong, binag-ano natin yung ating mga anak. So, binibigay natin yun sa Panginoon. But it doesn't stop there. It continues on with our guidance. So, sabi niya, she made a vow. So, meron tayong nakagawian, pangakong napapako. But she said, when her vows, sabi niya, I would like to train my son. Sabi niya, and her vow is, if her request were granted, she would dedicate her child to God from its birth. So, yun yung kanyang pangako. Have we ever asked, Lord, may problema ako, tulungan mo ako. So, dealing with every illnesses na nakakasalamuhan namin, we've seen a lot and marami kami natutunan. It's not just that we are teaching. Our work for me and for us as a naturopath is
to educate. Yun naman kasing kalooban talaga ng Panginoon sa atin, to educate. Hindi namin trabaho na magpagaling. To educate, ang work na binigay ng Panginoon sa amin. Yung pagpapagaling ay work ng Panginoon, and only yung may sakit ang may gawain nun. Ang trabaho namin ay ilapit sila sa dakilang manggagamot. So let us make a vow. Have you ever make a vow? Ang problema lang, if we made a vow, ano na ang nangyari sa ating vow? So sabi niya, sa causes of parents, teachers, and students, this is my last na speak of the Lord. Parents, give your child to the Lord and never keep before their minds that they belong to Him, that they are the lambs of Christ's flock. Watch over the true shepherd. Watch over by the true shepherd. Hannah dedicated Samuel to the Lord, and it is said to him of him, Samuel grew, and the Lord was with him, and did let none of his words, the Lord's words through Samuel, fall to the ground. In the case of this prophet and judge in Israel, are presented the possibilities that are placed before the child whose parents cooperate with God doing their appointed work. So we have all the work that we did. Pinakamahirap, sabi nga, ang isa sa pinakamahirap na gawain, we always thought, anong trabaho mo? Mother lang ako, housewife lang ako. But we don't know, as we study the Word of God, nakita natin, sabi niya, utang na loob ng mundo sa mga magagaling, sa mga presidente, sa mga kilala natin na magagaling na mababatas, sa mga magagaling mangaral, utang na loob po yan sa kanilang mga ina. The work of a parent, especially the mother, in molding the child, giving them and training them with the Lord is very essential. There will be hard times. Okay? So, what one of those that I've learned during my, alam niyo po ba, nung kami ay kabataan, nagtataka kami marami pong mga may asawa na nagtatanong sa amin. Later on, in our life, naunawaan namin na hindi pala kami mga kabataan, wala kami karapatan na magturo o mag-guide sa kanila dahil wala kaming experience. You know, the greatest experience of the parents, of the mother, their faith in God is the best knowledge that we could be enhanced. Yun po yung pinamaganda. Experience is better than just words. Kaya doon po naging isang napakagandang influensya sa atin, si Hannah. We might say, oh, Hannah is just about 1 or 2 chapters of Samuel. Not unlike Samuel. We could see him from 1 Samuel until sa Chronicles, andun siya. So, ang galing pala ni si Samuel. But, if we ever look upon the work of a mother, the work of Hannah, it is yung patience, the love of Hannah, and the prayerful work of Hannah that has become and molded Samuel. And this ends yung ating pong pag-aaral. So I hope we've learned a lot about Hannah. Amen. Amen. Thank you so much. Thank you. Okay, atin pong i-welcome ang ating appeal song, Sister Sheila. Yes po. Wait, Ma'am Shi, para ano po muna matanggal yung sa screen. Okay, sige, habang nag-aayos si Sheila, ano mo muna, ayusin mo. Tingnan mo noon, dami nating hadlang ngayon, pero hindi talaga hadlang pag ang Panginoon ay nasa kalagitnaan natin. Amen? Amen. Amen po. Tuloy ang ating paglilingkod kahit ano pang mga hadlang yan. Di ba? Remember, prayer is our power. Amen. Okay, She, nakamute ka.
Doc, paano po nung share screen? Yeah. Wait lang po. Ayan, thank you po. Thank you. Sige. What made God take so much care to make creation grow? He could have made it black and white, and we'd have never known. And what made God send Jesus to die on Calvary? Of course, it was a joyous thing I feel inside of me. That's the love of God. It's never ending. That's the love of God, always forgiving. He's always there. He never fails. All he will do is love forever, and he loves to share it. That's the love of God. He can change a family. He's already changed the world. When Jesus brings it to our heart, heaven's border is unfurled. And once you start to share it in his precious name, you're glad to see your view of life will never be the same. That's the love of God. It's never ending. That's the love of God, always forgiving. He is always there. He never fails. All he will do is love forever, and he loves to share it. That's the love of God, and he loves to share it. That's the love of God. Amen. 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 Let's proceed po for closing prayer, Doc. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank Thee for this wonderful gift of life for each one of us. We thank Thee for every experiences that You've given to us. Lord, show us our defects, but let us be strong. Let us help us to lean on You, to hold on You, to have faith on You, and search our heart and put Your life on us. Let us be showered, and let us see the showers of blessings from You, that we may hold on and uplift You always. In every weakness that we have, Lord, be our strength. In every indulgence that we have, teach us, Lord. Help us that in all our walks of our life, in every aspect that we have, it is always You that we will see. And it will always be You that we will glorify. We have a lot of defects, Lord. We have lots of problems. Could You be our blessing? Could You be our guide? Always protect us with all our loved ones, those that in illness, those in every situation. Please let us see how wonderful You are. And we glorify You with everything that we have experienced in our life, Lord. Thank You for being loved as You are. In Jesus' name, and bless everyone that is in here. God bless everyone, and let us show our love for Thee. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you so much po, Doc Elaine. Amen. Welcome Amen. po natin ang ating mga nasa Facebook Live. Thank you so much po sa inyo pong pag-join hanggang sa tayo po ay matapos. At i-welcome ko din po ang ating mga
pumasok during discussion. Sister Mel Tabangco, si Sister Langhing, Sister Sheila, ang ating pong appeal song. Then si Sister Will Makadaig. Ayan, thank you so much po sa pag-join sa atin pong Psalms Prayer Warrior sa araw po na ito. Tayo pa dumako sa atin pong picture taking. Ayan, open po ang cam. Kung ang inyo pong cam ay